Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo. Ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa inyo tungkol sa mundo ng pagninegosyo at kabuhayan. Ngayong araw po ay makikilala natin ng isang dating supporting student at dati na ring OFW na ngayon ay isang inventor at very successful na negosyante. Siya ay nasa likod ng makinang tumutulong sa waste management sa buong Pilipinas. Ang may-ari ng Markel Machineries. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, Engineer Bernabe Bong Ancheta. Good morning, Yusek, at good morning sa iyong mga milyon ng listeners. No? Pleasure at grateful ako na maimbitihan mo at muli ay makapagbigay ng konting mga inspirasyon, kung hindi man, sa ating mga kababayan. Pero sa kabuuan ay salamat at may mga programang ganito. Ang makapagbibigay ng para ma-voice out, masabi, malaban ng iba, yung maliit na panimula. Maliit na panimula, subalit focus lang sa mga dapat gawin. Mayroong suporta ang gobyerno. Actually, isa yun sa gusto kong i-encourage ang ating mga kababayan. Opo. Engineer Bong, alam kong successful ka na bilang isang engineer at naging naging OFW ka rin. At gusto ko rin malaman ng mga suki natin dito, mga ka-entrep, kung maaari nyo pong ikwento ang inyong umpisa. Of course, yung kabataan mo at saan kayo lumaki at paano ba nag-start si Engineer Bong Ancheta? Thank you, Yusek. No? Si Engineer Bong Ancheta is ang primitive na native ng Dinalungan, Aurora Province. No? Doon ako nakapag-aral ng aking elementary. Pero kung tungkol sa kabataan, Yusek, hindi ko naranasang magpalipad ng saranggole. In a manner na sa kabataang edad at kamurang isip, grade 5 ako nang mag-umpisa ako magbotidyaryo. So nasubukan mo yung botidyaryo rin na Engineer Bong, no? Yes, no? Pagkatapos ng grade 6, isang taon ako natigil sa pag-aaral, ay walang ibang hanap buhay sa amin kundi ang mamasukan sa bukid. Then, after ng high school ko, ay lumuwas ako ng Maynila. Nag-apply ako na gasoline boy, hindi ako natanggap. Kasi during trade test, hindi ko alam kung nasaan yung tangke ng gasolina ng kotse. Kasi sa amin walang kotse nung araw. So, bumagsak at hindi natanggap. Nung araw may gasoline station pa na mobile gas station. Pero luckily ako ay natanggap bilang isang janitor. So, 2 years akong janitor. Yusek, walang pangarap. Kasi I live by opportunity. Hanggang sa matulungan ako, gusto kong pasalamatan si Monsignor Manuel Sebastian. Siya ang kauna-unahang nag-alok sa akin na kung gusto kong mag-aral. So, binigyan niya ako ng pang-tuition and all the rest, hinahanap buhay ko. For 2 years. Then, nung college day ko, ay napunta ako ng Bicol. Actually, hindi ako marunong mag-Bicol, pero yun ang oportunidad para maituloy ko ang aking pag-aaral. Natapos ako sa University of Nueva Cáceres sa Naga City. Graduated ako ng year 1988. So after graduation uli ng 88, tigil ka na naman kasi hindi ka makakapag-exam. You have to work. So after 2 years, bago ako nagkaroon ng oportunidad na makapag-board Exam. Yes, makapag-board exam. So doon, after ng board exam ko at ako ay pumasa, doon nagsimula. Ano po yung engineering na kinuha niyo po at ano ba ang nagtulak sa inyo na kayo ay kumuha ng kursong engineering kahit kayo ay self-supporting student po, Engineer Bong? Yusek, modesty aside, hindi ko alam yung kurso. Nung tanungin ako ng pare kung ano yung gusto kong kurso, wala akong maituro, hindi ko alam. Nakakita ako ng isang Ken's Mechanical Handbook na nakapatong
Sabi ko sa kanya, Father, ganyan din. Ang itinuro ko yung libro. Kaya sabi niya sa akin, pumunta ka sa FEU. Eh, siyempre, hindi ko rin alam yung FEU. Kasi ang trabaho ko, Las Piñas, sa General Motors Philippines. Anong trabaho niyo po doon? Janitor ako. Janitor kayo. 2 years. Doon nga, walang pangarap, kundi, siyempre, paano mangarap ang isang tao na walang kakayahan? Eh, siyempre, ang tirahan ko. Alam mo na. So, wala. Talagang wala. Wala. Very humble beginning. Yes. Nung mabigyan ako ng oportunidad ni Monsignor Manuel Sebastian, doon ako nagsikap. At nang pumasa ako sa board exam, niyakap ko siya. Sabi ko, Monsignor, hindi na ako magtitinda ng puto. Hindi na rin ako magiging janitor. Balik kayo po ay electrical? Mechanical. Mechanical engineer. Mechanical engineer. Opo. So ano po ba yung pinakamalaking naging sakripisyo nyo na nagawa para makatapos sa pagiging mechanical engineer, Engineer Bong? Ano mo, Yusek, nakakahiyang sabihin, pero kung tinatanong mo ako, pwede na ba ikwento ko ng konti? Yes, please. Kasi nung college ako, Saturday and Sunday, nasa kumbento ako. But Monday to Friday, at my own na ako. So, nung araw dyan sa bahay sa Quezon City, may hirap ang tubig. So, papaupa ako na magpingga. Mag-igib. Para mas... Naging taga-igib po kayo. Taga-igib. During my first 2 years of college stay. Then, after ng 2 years, sabi ni Monsignor, hindi na niya sure kung matutulungan pa ako. Napunta ako ng Bicol. Pagdating sa Bicol, 1 taon akong nag-tricycle. Tapos nung 4th year na ako, mahirap na ang pag-aaral. May design subject na napilitan ako magtinda ng puto sa loob ng university at sa loob ng palengke. Ano yan? Graduating na po kayo na? Di pa, 4th year college. 4th year college pa lang kayo noon. 3rd year, nag-tricycle ako. 4th year, nagtinda ng puto. And 5th year, natanggap na akong student assistant sa mechanical laboratory, yung machine shop. So doon ko nakuha yung aking experience na sa habang estudyante, di nagpapaupa ako pagka yung mga kaklase na ayaw maalikabukan, di ako ang magtorno. May bayad. Okay. So may mga panahon ba during that time na halos sumuko kayo na ayaw niyo nang ipagpatuloy yung pag-aaral? Ano ba ang nagpatatag sa iyo na kayo ay ituloy niyo yung pag-aaral despite na napakahirap ang buhay noon, Engineer Bong? Ayaw ko nang pagbalikan ang pagiging janitor. Ayaw ko nang balikan. Dahil sa hirap na dinanas ko, magmula sa pagpapaupa sa bukid, janitor ka ng 2 years. Alam mo, sanay ko manghingi, Yusek eh. Kapag ka hindi maganda ang koleksyon ko ng benta ng putos sa maghapon, nangihingi ako ng pagkain sa kaklase ko, sa kapitbahay ko. Gusto ko rin siyang pasalamatan. Siya si Engineer Joshua Badyong. So, tinutulungan kayo ni Engineer Badyong, ano? So, paano kayo talaga na impluensya, Engineer Bong, sa pagiging, of course, yung self-supporting student, yung nagiging enterprising ka rin sa eskwela, sa pananaw nyo, paano kayo talaga nagplano na ikaw ay papasok sa larangan ng pagninegosyo balang araw? Nung sabi ko nga sa iyo, Yusek, no? Ako ay driven ng opportunity. Kung ano yung oportunidad, ginagrab ko yan. Nang mag-umpisa akong, sabi ko kanina, wala akong pangarap during my childhood day. Pero nung ako ay mabigyan ng oportunidad na mag-aral, doon ako nagsimula na mag-isip na hindi ko nababalikan yung hirap ng buhay. Yung tanong mo sa akin, ano ba yung nag-propel sa akin para maging entrepreneur? Isinumpa ko hirap, Yusek. And I do believe that the only level playing field in life is education. Correct. Hindi ako bumitaw. Sa hirap, at nung ako ay magkaroon ng oportunidad na pumasa sa board exam, sabi ko nga sa iyo kanina, sabi ko doon sa pare, hindi na ako
magiging janitor at hindi na ako magtitinda ng puto. Kaya nang mapunta ako ng Saudi Arabia. Ito na yung naging sinubukan mo maging overseas Filipino workers sa Middle East, sa Saudi Yes, Arabia. during the first Gulf War. Okay, okay. Kaya nung Gulf War, sabi sa akin ng kapwa ko Pilipino, Ano yung trabaho nyo doon, Engineer Bong? plant mechanical engineer na ako. Dahil world passer na ako noon. So doon, nung maging plant mechanical engineer ako, innovative ako, USEC, no? Nagustuhan ako ng employer kong Arabo. For 5 years, hindi ako umuwi. So hindi ka nakaranas ng bakasyon for 5 years sa Saudi Arabia. So ano yung mga hamon naranasan ninyo sa pagtatrabaho sa ibang bansa katulad yan? 5 years, hindi ka talaga umuwi sa Pilipinas. Nang maaksidenteng maputo lang aking right foot. Okay. Nabagsakan ako ng bakal. 8 inches stainless, tapos 12 pieces na tornilyo at dalawang wire. Doon ko nakita ang vulnerable ang tao. Pero sabi ko, hindi ako bibigay. Mag-i-stay ako dito. Kasi yung hirap na dadanasin ko dito sa Saudi, pangsamantala. Pangsamantala lang ito. Kasi libre naman ang hospital doon. Doon ako na hospital. So 2 beses akong inoperahan doon. Kaya pag uwi ko, modesty aside, Yusek, wala nang balbasiking pahad bago ko gastusin. I live a very frugal life. So talagang nagtipid ka at nag-ipon ka talaga. Ay, yung unang sweldo ko ng unang buwan, nagtabi na ako. Kaya walang isang buwan na hindi ako nakapagtabi. Talagang sabi ko, ito lang ang pagkakataon. Kasi pag uwi ko ng Pilipinas, iniisip ko, dapat hindi na ako mag-empleyo. So paano naman, Engineer Bong, nakaapekto ang karanasan nyo, yung mga naging experience nyo doon sa trabaho nyo sa Saudi, sa pag-decision mo na naging inventor ka, naging successful ka na entrepreneur, Engineer Bong? Yung pagiging masipag ko. Nahon sa Saudi Arabia yung kakayahan ng Pilipino. Natural, normal sa Pilipino masipag eh. Di ba? Masipag. At doon, kumbaga yung kikil ko tumalim eh. Doon siya nahon ng todo. Kaya naisip ko pag uwi ko, itong skill na napag-aralan ko, natutunan ko sa Saudi Arabia, iuwi ko sa Pilipinas. So ano yung mga kasanayan o aral na leksyon na natutunan mo sa Saudi na nagamit nyo para sa invention nyo? Kasi ito na yung pag-usapan natin, itong napaka-successful na invention mo. If you work, you work not only for man, but for God. So, regardless of religion you have, yung loyalty mo dapat hindi lang doon sa employer mo. Okay. Kasi kung ang loyalty mo sa employer lang, pag talikod doon, hindi ka na magtatrabaho. But if your loyalty belongs to God, kahit wala sila, hindi sila nagbabantay, bukal sa kaloob yung sipag. Yun ang nabaon ko nang magsimula ako, Yusek, nung aking nagsimula ako na magsariling maghanap buhay. So, siyempre, bago kang naging inventor dito sa napakasikat global na naging invention mo, ay sumubok ka rin ng mga sa iba't ibang negosyo. Nagkaroon ka rin ng hardware, Engineer Bong, di ba? Yes, Yusek, no? Nung pag-uwi ko ng Pilipinas, may natira akong konting pera. Ang binili ko ng late machine. So, paggawa-gawa ng tansan, pakonti-konti, hanggang nakilala ko ang isang tao na nagbigay sa akin ng tiwala. Ang mag-asawang Mr. Johnny and Virgie de Llamas. Sila ay may-ari ng isang pharmaceutical industry. Doon ako nagsimula. Matagal ako nag-civil works, bagaman ako ay mechanical engineer. Kaya yung mga proceed, maraming hirap, konting ipon, nasimulan namin yung aming hardware. Tapos nung hardware, dahil ako ay mechanical engineer, bumalik yung puso ko dun sa pagiging mechanical engineer ko. Ang talagang hanap buhay ko noon ay pharmaceutical industries, yung mga parts ng pharmaceutical machineries. Now, nung bumagyo ng Ondoy, doon nagsimula yung
Kasi tayo, magkaibigan tayo, Engineer Bong, pero bago tayo maging kaibigan ay unang-unang napanood kita, na-feature ka ni Kabayan. Oo, at may interview ka doon sa tungkol sa Markel Machinery, yung West to yung invention mo na napaka-popular, na talagang tinangkilik hindi lamang sa mga government agency, mga local government units, kundi sa mga iba't ibang larangan ng institution ay talagang nakilala yung BM Ancheta Engineering. So, baka pwede mong ikwento sa ating mga taga-subaybay dito sa Kabuhayan at Negosyo, Engineer Bong. Yusek, gusto kong pasalamatan si former Vice President Noli Di Castro. Doon kita na unang-una napanood na-feature ka doon. By chance doon, nagsisimula akong maghanap buhay. Siyempre, ups and down ng buhay. Yusek. Not to mention names, nang hindi ako mabayaran ng isang mayamang negosyante. Sabi ng misis ko, mas maganda kung medyo lumabas na lang tayo. Pumunta kami sa isang lugar, ang napuntahan ko lugar ng mayaman, hindi pala pwede ang mahirap doon, pinalabas ako. Naituro ako doon sa Las Casas, Pilipinas, de Acosar. It's already 12 o'clock, midnight. Akala ko, para sa aking mahirap yun, nagulat ako dahil yung mga gwardiya doon, parang gwardiya sibil. So, pumasok din ako. Luckily, napapasok. Pero 7 o'clock in the morning, pinaalis na kami sa... Yung tinutuloyan nyo. Yes. Yung pala, ay yung sa counter, receiving counter, ay reliever lang. Hindi niya napansin na naka-reserve kay Vice President yun. Yung room na tinutuloyan nyo. Oo. Tapos, kinuha namin. So, umalis din kami. Pero pag alis namin, paglabas ko sa gate, pinigil ako ng guard. Ang sabi ay wag muna ako umalis at gusto ako makausap ni O1. Siguro hindi ko nabanggitin yung pangalan niya. Kausap kami. Sabi niya, alam mo ba kung sino palaya sa'yo? Biruan. Tapos nakilala ko si Vice President. Tapos ako, sabi ko nga sa iyo, oportunista ako, Yusek Oportunidad dito. Pinakita ko sa kanya yung video ng aking ginawang makina. Oo, ito yung naimbento mo. Yes. Tapos nawala yon. Pag tungtong ng bagyong habagat, tumawag sa akin si Vice. Kasi napakaganda itong invention mo. So, tumawag sa'yo para i-feature yung naimbento mo. Oo, so, sige, ikwento mo sa amin. Nung sabi niya sa akin, iyo ba talaga yan? Sabi ko, Vice, opo. Ito ba ay patented? Opo. Gumagana ba? Opo. Pwede ko bang tingnan? Opo. So, pinuntahan namin. That is Sunday. Sabi ng scriptwriter niya, former Vice President is a devoted Catholic. Basta Sunday, hindi siya gumagawa. Pero that day is Sunday. So, punta kami ng Batangas, then bumalik kami sa Caloocan. 2 upo. Nandun yung planta mo? Yes. Okay, okay. It's a primitive. Primitive, ano. So, talagang mabait ang pagkakataon. Dahil si former Vice President pa ang nagpakapi sa akin. Talagang walang-wala ka, nagsisimula ka. Doon ako nasimulan. Nung may picture ako sa Noli Di Castro, ABS-CBN, bigla ako naging tao, Yusek. Ang daming tumawag. Oo, kasi ako, sa totoo lang, personally, doon talaga kita nakita unang-una nung na-feature yung napakagandang at napakagaling na invention nyo, Engineer Bong. Thank you, Yusek. No? At yun din ang naging dahilan kung bakit nakabili ang United Nations na dinonate nila sa Gensan. Yung video na yun. Oo. So, ikwento mo sa amin itong invention mo na napakaganda para sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay. Ang invention ay, sabi ko nga, nung interviewin ako ng United Nations kung ano ang characteristic ng aking machine, ang sabi ko, it is a primitive machine designed by a primitive engineer. In any given flat surface, it can operate without the aid of electrical system, commercial electrical system, not even the generators. But it can work massively. Kasi kung ano yung pinanggigiling kong internal combustion engine, yun na rin ang drive ko sa aking mga conveyors. Ibig sabihin, multifunction siya. Tapos, hindi siya namimili kung ano ang gigilingin niya. Pero sa batas, dapat i-segregate mo. So,
marami ang nagka-interest dahil nga dito sa ating bansa, walang basurahan na mayroong three-phase system. Yung electrical power supply. Para gumiling ka ng 5 cubic meter per hour, kailangan mo ng malaking motor. Wala ako noon. Tapos may waste diversion tayo na yung ating nagiling na bote, components siya ng mga ginagawang bricks saka ng plastic. So, yun yung diversion ng basura. Ito yung main core ng ating invention. Oo. At pagpapatuloy natin ito, Engineer Bong, no, yung mga pagsubok mo dito sa pagbuo ng invention mo, sa pagbabalik ng kabuhayan at negosyo, wag po kayong alis. Nandito pa rin po kami ni Engineer Bong sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina, Engineer Bong, inumpisahan mo ikwento about dito sa invention mo at ano yung mga pagsubok at panimula ng invention mo. Siyempre, hindi naman kaagad-agad ito ay nag-click sa merkado at ano yung mga naranasan mo rito na experience at ano ba talaga yung mga by-product ng invention mo na to na sikat? Kasi ito yung pinag-usapan, lalong-lalo na nung na-feature kayo ni Kabayan. Yusek, nung panimula ay even my wife doubted. Kasi sabi ng mga kaibigan ko, maganda to ginagawa mo pero hindi ko alam kung sino bibili at paano mo ibebenta. Nung magpasimula akong gumawa, Yusek, dumating sa pagkakataon, sinelas na lang, hindi ko na isanla eh. So nahirapan ka rin sa umpisa. My goodness. Alam mo naman, Oo. talagang... Malakas lang ang loob mo, Engineer Bong. Yes, Yusek, naniniwala ako. Fortune favors the brave. Yan ang paniwala ko. So kung mahina ang loob mo, mahina rin ang kikitain mo. Pero kung malakas ang loob mo, so yun, nagsimula ako, took me 5 years bago siya ma-commercialize. Okay. 5 years yun. Siyempre, simulation ko sa aking computation. Pag sa actual na, iba na naman yung takbo niya. So, yun yung mga pinagdaan ng hirap. Pero nung ma-prove ko na working siya, hindi tumigil doon. Dapat magkaroon siya ng byproduct. Okay, giniling mo yung basira. Kung nagiling mo. Diba? So, ang naging byproduct ng plastic, naging composite siya nung ating rectangular bricks. Pero ang compaction nito ay cold process. Hindi ko rin siya ginamitan ng hydraulic, mechanical type din. Sa isip ko na sa mga local government ay malayo ang supply chain. Dapat umandar ito, gumana ito ng kumbaga tamang tools para sa tamang kakayahan ng taong i-operate. So yun ang naging core ng aking invention. So, yung giniling na bote ay composite siya ng mga ginagawang hollow block. Yung giniling na plastic, composite din siya nung may composition doon sa brick. At yung mga nabubulok ay kasama rin siya doon sa pwedeng gawin nilang fertilizer. Kung maaari nyo po bang ipaliwanag, i-explain sa mga suki natin dito kung paano ba talaga ito gumagana ang inyong, ang tawag dito ay waste granulator, no? Yapo. At ano ang mga benepisyo nito sa kapaligiran at kasi ako, naiintindihan ko, pero siguro para sa kaalaman din ng mga taga-subaybay natin dito, paano talaga ito nakakabenepisyo sa pangkaramihan, Engineer Bong? Sa pangkalahatan, pag kinolekta ng local government yung ating mga basura, ang takbo talaga niyan ay landfill. Landfill, oo. Landfill, no? Pero sabi ng 9184 ay hindi dapat lahat. Dapat merong diversion. Oo, tama. So, ma-divert mo. So, ito yung Markel machineries. Yung, hindi lahat ng plastic itatapon mo doon. Hindi lahat ng nabubulok
itambak mo na itambak. So yun yung core. So ang tanong ay paano nakakatulong? Nakakatulong to unang-una na hindi ka agad mapuno ang landfill natin. In general. Pangalawa, pangkabuhayan ng mga taong nagtatrabaho. Oo, malaking pakinabang yan, kabuhay. Oo. Hanggang ngayon ang mga bayan sa Masbate, ang Uson, Masbate at ang Palanas, Masbate, ay tumatanggap sila ng order sa kanila ng mga bricks. Kasi nag-deliver tayo dyan noon, 2019. So hanggang ngayon, ginagamit nila. So, pangkabuhayan. Meron siyang... Negosyo, oo. Yes. Meron siyang pangkabuhayan na component. Kasi no less than the United Nations, talagang tinangkilik nila itong invention mo. At ano ba talaga yung nagtulak sa'yo, Engineer Bong, na tumuon sa teknolohiya para dito sa waste management? Yes. Ang talagang forte ni Bong Archeta ay masyadong malikot yung isip ko. Ang forte ko talaga ay component ng mga machineries. Nung pumasok yung global na, yung fair trade, na pwede nang pumasok dito yung ibang bansa. Siyempre, sa walang puhunan, tinamaan ako. So naisip ko, ano ba ang pwede kong gawin? Palibhasa, wala naman akong kakayahan hanggang sa iniisipan kong gumawa ako ng panggiling ng plastic. Yung plastic. So pag nagiling ko yung plastic, bibiyahe ko sa Valenzuela. Recycle. Negosyo rin yun. Negosyo rin yun. Negosyo yun, matagal. So ginawa mo rin yun na negosyo mo, Engineer Bong? Yuseko, matagal. Tapos, bumagsak na yung ekonomiya. Dahil sa ekonomiya, nakadepend tayo sa China nung ginagawa yung Olympic nila doon. Marami silang requirement. Nung matapos na, bumaba na rin yung requirement. Ngayon, naisip ko, ano kaya ang gagawin ko sa makina? Bumagyo ng Ondoy. Okay. Nung bumagyo ng Ondoy, sabi ko, kayang gilingin ko ng makina ko. Sinubukan ko doon sa makina ko isubo. Giniling niya, pero maraming dapat i-adjust. So doon ko naisip na siguro lagi akong binibiro ng aking may bahay. Sabi niya, saan ba makakarating yan? Sabi ko, baka makarating to hanggang Malacanang. Okay. Yung biro lang. Oo. So, talagang Nangyari, hindi lang Malacanang, pati United Nations. umabot ang UN. Oo. So, salamat. Yung bang perseverance, yung tiyaga, tapos focus sa dapat gawin. Hindi ko masyadong pinopokus doon na dapat kumita ako. Parang wala yun, Yusek eh. Parang Hindi mo pa yun ang objective mo. Hindi, ang pinag-anuhan nitong isip ko, yung dapat gumana siya. Okay. Papagana mo lang. Papagana siya. At isa sa nakatulong sa akin sa kaiisip, yan traffic sa EDSA. Okay. Walang biro. Yung araw kasi pag nagmaneho ka, gising ka at nakakapag-isip ka. Ang problema, pag nasa lamesa ka na, antokin ka na eh. Sabi ko, tama. Yung imagination ba? Sabi ko, dapat ganito yung basura ko. Basura ko, ganyan. Nabuo yung passion ko. Napamahal sa akin yung basura, Yusek. Napamahal siya sa akin. Dapat gawin ko ito, gawin ko yan, gawin ko yun. Hanggang sa nung bandang huli, sabi ko, magkakatrabaho pala yung mga taga-LGU. Correct. Naka-create ka ng mga job opportunity ng mga local government units. Yes. Nung i-present ko ito, kauna-unahang benta ko ay sa Taal, Batangas. Sabi ko kay Mayor, that is Mayor Montenegro before, sabi ko, Mayor, yung paggiling, madali lang gilingin eh. Pero yung konsepto na paano magkakahanap buhay, at doon sa pagkahanap buhay nila, yung konsepto na pagkakakitaan din ng munisipyo. Correct. So yun ang naging Yusek. At nagpapasalamat ako na during your time, Yusek, ng ating ay may isang bayan ako na diniliberan sa Lanao, no? At nagpapasalamat ako na yun ay nakapag-deliver. Nakapaka-successful yun, Engineer Bong, at para na rin sa kaalaman ng ating mga taga-pakinig dito, paano ito nakakatulong, itong ambition mo sa komunidad o local na pamahalaan, mga LGUs, paano ito nakakatulong? Nung araw kasi, pagka yung basura, yung basura, ang tao, lang sila, careless.
Pero nung malaman nila na may pamproseso na pala na binili ang LGU, naging curious sila. Sabi nila, ay dapat hindi natin yung segregation. Yung isang bayan na mayroon ng tulad ng sa Pio Duran, Albay. Hanggang ngayon, yung basura nila, alam ng mga tao ang dahilan kung bakit kailangan nilang i-segregate. Correct. Dati kasi, akala nila, segregation, bulaklak kampanya lang. Pero yung mga bayan na nag-avail ng ating makina, hanggang ngayon, ang mga tao ngayon sa kanila, sa mga bayan-bayan na nag-avail nito, sila mismo alam na nila, ay, wag natin ihalo yan. Kasi ito, Natuto na rin sila. natuto sila doon. Kasi nakita nila, yung sa mga garden nila sa Kabayanan, dati, kung saan-saan sila kumukuha ng dagdag lupa. Ngayon, yung mga nagiling na nabubulok, tapos nabulok na, dumaan doon sa ating processor, pag yun lumabas doon, kita mo na yung pino na yun eh. Mga soil enhancer na siya sa mga garden. Tama, oo. Yun sa mga park nila, tulad sa Tayug, Pangasinan, kay Mayor Agabas, yung kanyang People's Park, puro Markel bricks yun. Bricks, oo. Nakita ko yun. Oo, yung mga bricks. Yun. Talagang maganda. Nakatulong siya in a sense na kung bibili ka, siguro mga 13 pesos, 12 to 13 pesos. Ano ba, LGU ka, bibili ka. Gusto mo pagandahin yun, bili ka, mga 13 pesos. Doon sa produkto natin, ang total cost production ng isang bricks ay 6.13 centavos. Wow. So, nakatipid na yung LGU mo ng 50%, nakapag-create ka pa ng trabaho. Job Yun opportunity. yung naging backbone ng ating makinarya. Okay. Yun ang naging result. Oo. At gusto rin natin malaman yung pinagkaiba ng makina mo at sa mga ibang produkto na katulad nito, lalo na yung mga imported na invention. Pero sasagutin mo yan, Engineer Bong, sa pagbabalik po ng Kabuhayan at Negosyo. Nandito pa rin po kami ni Engineer Bong sa Kabuhayan at Negosyo at kanina po, Engineer Bong, tinanong ko ano bang pinagkaiba ng invention mo at yung mga invention na waste management machinery na nasa merkado na, of course, yung mga iba galing sa abroad, mga imported na invention. Thank you, Yusek. Sabi ko nga kanina, ang sinabi ko sa United Nations ay it is a primitive machine designed by a primitive engineer. Madali lang magiling, maglagay mo ng talim, lagay mo ng electric motor, switch mo, giling yan. Ang kinonsept ko sa ating makina, walang basurahan na mayroong three-phase system. Para gumiling ka ng massive volume ng basura, kailangan mo yung three-phase system. Pagka yun ang pinroblema ng ating mga local government, sa mahal ng installation. At sa layo ng basurahan, hindi nagagawa ng paggiling ang sa mahal. Kaya ang pagkakaiba ng akin, produkto, ito ay in any given flat surface, gigiling siya dahil may sarili siyang internal combustion engine. Madali lang maglagay ng conveyor, lagyan ng electric motor, ikot na yan. Pero ako, kung ano yung pinanggiling ko, nag-power take-off lang ako doon. Bale, isang panggiling, exit conveyor, feeding conveyor, transfer conveyor, rotary tumbler, isang makina lang. Isang makina lang, oo. Sa pangpiga, hindi ko rin siya ginamitan ng hydraulic system. Kasi yung hydraulic system, pagka pumutok ang oil seal ng pump, ng cylinder, sira na rin ang pump. Dahil ang ating mga LGU ay operated by means of annual budget. Hindi po pwede yung, ay nasira, ito, bili ka. Gano'n naman ang government. Gano'n, oo. Diba? Yun ang common practice. Common yun. Kaya ako, kinonsept ko na dapat, sa loob ng isang taon, hindi ito masira. Tumawid siya ng 12 months. Kaya kinonsept ko na siya pipigain by means of mechanical type. Driven lang siya ng isang internal combustion engine.
So lahat ng aking makinarya, hindi na nangangailangan ng electrical system. Natandaan ko, may nagpunta sa akin noon, ang gusto niya, gawin daw high-tech. High-tech, ilaw-ilaw sa basurahan. Yun ang itatanong ko nga sa iyo, Engineer Bong, no? Paano kayo nag-innovate at gumuguhit po ba kayo o gumagamit kayo ng mga software o dumadaan sa mga prototype testing? Ang gamit ko lang ay yung aking computer sa pag-design, SketchUp, sa CAD. Pero sa process ng makina ay mga conventional na lathe machine ang gamit ko lang. Naisip ko na hindi siya dapat bigyan at lagyan ng palamuti, ng mga controls, Yes, ng mga interface, human interface, yung mga pindot-pindot na lang. Kasi Yusek, pagdating mo sa basurahan, acidic ang atmosphere. Totoo yan. Oh. Yang maliliit na electronic part na yan, hindi yan tatagal doon. Due to acidic moisture. Sisirain niya yan. Kaya sa akin, puro mechanical. Yun ang pagkakaiba na tanong mo sa akin dun sa mga imported. It is a primitive, but it will give you efficient. Efficient, pero mababa ang operational cost niya. Ito ba ay naka-experience din kayo, itong invention mo, Engineer Bong, na nung una ay hindi ito gumana? Ay, marami. Okay. Nung una kong paikutin, una yung talim. Paano mo i-cater? Dito kasi sa atin, ang basura natin, lahat ng klase, sama-sama eh. Sa ibang bansa, kung plastic, kung mabigat, matigas. Dito sa atin, bato, lahat kasama. Doon ako nahirapan, natagalan ako sa makonfirm ko yung talim. At naalala ko pa, ikaw ay multi-awarded ka, Engineer Bong. At ano ba ang pakiramdam mo na dami mong natanggap na mga award at of course, nakilala ka gaya ng Bughaw Award na napaka-importanting award ito, Engineer Bong, sa success mo rito. Fulfillment. Nung ako ay maging outstanding invention ng TAPI DOST competition. Yeah, DOST government, oo. At saka ng Intellectual Property Organization. IPO. Ay masarap pakiramdaman. At isa sa kinatuwa ko ay nang patawag ako ng university. Nabigyan ako ng Outstanding Alumnus Award dahil sa invention na yan. Kumbaga, diyan ko na kinuha yung pangkain namin, pang-aral na aking mga anak, plus may award pa. Tapos nagkaroon ka pa ng kaibigang Yusek Gani. Sabi ko, fulfilled. At ako naman ay talaga, it's an honor also for me na nagkakilala tayo, Engineer Bong, at kayo po ay napaka-successful sa bilang sa family man, as an entrepreneur, at lahat ng anak mo ay naging professional. Ano ba ang pinagmamalaki ninyong tagumpay sa buong karera niyo, Engineer Bong? Father's crown is yung ang abot ng iyong anak, di ba? No, tama. Maaring maganda ang suot natin, maganda yung minamaneho natin, maganda yung presentation natin sa iba. Pero ako, pag uwi mo ng bahay, ang crowning glory sa akin ay kung ano yung pamilya ko. Recently, modesty aside, Yusek, yung panganay ko, si just passed the medical board exam. Correct, oo. From sa tatay na basurero ay nagkaroon ng anak na doktor. Oo. At yung bunso ko naman ay isa na ring practitioner. They graduated from... Yung bunso ko nag-graduate sa Lasal. Yeah. Ang panganay ko ay nag-pre-med sa UP at nagtapos sa Adventist University of the Philippines. Sa isang tao na nagsimula sa wala. At ngayon ay mayroong anak na nakatapos, siguro walang magulang na hindi mo matutuwa. So yun ang talagang crowning glory sa akin, yung Yusek. At kayo po ba ay may mensahe, may parting words po ba kayo, Engineer Bong, sa mga taga-subaybay natin? Alam mo, kulang na kulang yung ating
kwentuhan dito at sana ay magkaroon pa tayo ng part 2 at baka may parting words po kayo sa mga taga-subaybay natin, mga ka-intrep na gusto rin kayo maging katulad ng journey ninyo sa karera nyo, sa negosyo at being a very successful entrepreneur. Thank you, Yusek, no? Sa aking mga kababayan, sa mga mas nakababata sa akin, my footstep will never be their footstep. But the inspiration, maraming tayong makikita, hindi lang si Bong Archeta, pero take it from the horse mouth. Hindi masama ang magsikap, but make it sure na hindi ka dapat nawawala yung paa mo sa ground. Maraming magtatagumpay. Ang problema ay nalilimutan nila kung saan sila nanggaling. They even forget na makapag-share. Kami, modesty aside, 2 lang yung anak ko nakapatapos, pero pagbibilangin mo yung natulungan namin nakapagtapos na ng pag-aaral, lampas na sa daliri. Dahil doon ako galing, Yusek. So, pagparte naman sa ninegosyo, ang negosyo ay ups and down. Ups and down siya. Sa mga nagsisimula, he who never begin, never end. He who never begin. Yan ang natanim sa akin. So sa inyo na gustong magsimula, maging humble enough, but focus. Hardship, isa buhay natin yan dahil there's no shortcut going to heaven. Talagang maghihirap tayo. Pero manatili lang tayong mababa, mapagpakumbaba, at doon sa mga technical or engineers or businessman, dapat yung baso ng lalagyan natin ng kaalaman, ng success, dapat laging kalahati lang. Para ready to achieve suggestion, ready to receive anything from others. And once it is, lagi kang magbigay. Hindi mahirap ang magnegosyo, pero fulfilling ang magnegosyo dahil hindi lang pag sa pamilya mo, tulad nga nitong iyong programa, negosyo kasama ang kabuhayan. Kabuhayan at negosyo, hand in hand, hindi lang ang pamilya ang matutulungan natin mga kababayan, pati ang ating mga kapitbahay at yung ating mga kaibigan, Kamag-anak. matutulungan natin. Work not only for ourselves, but also for others. Thank you, Yusek. Salamat po, Engineer Bernabe Bong Anchita, ang aking kaibigan, sa pagbabahagi ng inyong kwento at inspirasyon sa aming mga tagapanood. Tunay po na kahanga-hanga ang inyong determinasyon mula sa pagiging isang OFW noon hanggang sa pagiging inventor at matagumpay na negosyante at napaka-successful na negosyante, naglingkod sa bayan sa pamamagitan ng teknolohiya at makabagong solusyon sa basura. Sa ating pong mga manunood, naway nahikayat kayo sa pagsimula ng inyong sariling pangarap sa negosyo man o sa paglinlang ng sarili. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po natin suportahan ang mga lokal na negosyo at kabuhayan. Para po sa mga hindi nakapanood ng mga nakaraang episode, maaari nyo pong balikan ang lahat ng YouTube channel ng Gani Makatuman at Facebook page Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag po natin kalimutan mag-like, subscribe at of course i-follow na rin natin para sa mga bagong episodes at updates. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po.